Pagkatalo ng Bucks, largest upset sa history ng franchise. Denver Nuggets nagreklamo dahil isa lang ang All-Star. Klay naging masaya na sa second unit. Mananatili? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang Teflon.com for more high-quality shoes. Si Zaire Williams at Gigi Jackson ay parehong nagtala ng 27 points at ang Memphis Grizzlies ay nagtagumpay sa 113-110 na panalo laban sa Milwaukee Bucks nitong Biyernes ng umaga para sa huling laro sa parehong team bago ang All-Star break. Dumagdag si Vince Williams ng 18 points at 12 rebounds para sa Memphis. Ang mga puntos ni Zaire Williams ay ang kanyang career high. Si Giannis Antetokounmpo ang nanguna sa Bucks na may 35 points at 12 assists, ang kanyang 43rd double-double sa season. Nagtapos si Damian Lillard ng 24 points at 7 assists. Dumagdag si Bobby Portis ng 15 points at mayroong 14 points si Brook Lopez, 11 rebounds at 4 blocks. Nagtapos ang Bucks bilang 14.5 point na paborito ayon sa ESPN Beat. Kaya ito ang kanilang third largest upset loss sa nakalipas na 30 years. Nagkaroon ng 7 points lead ang Memphis na 49 seconds ang natitira. Ngunit sunod-sunod na 3-pointers mula kay Malik Beasley ang nagdala sa Bucks sa loob ng 113-110 sa natitirang 29.2 seconds. Ang Milwaukee ang may huling pagkakataon, ngunit ang isang mix scramble sa gitna sa court para sa bola ay kumain ng maraming oras. At ang 3-pointer ni Lillard sa dulo ay naging short nang sa gayon makuha ng Memphis ang kanilang pangalawang sunod na laro. Tatlong mabilis na mga basket sa loob ng 5 minutes sa laro ang nagbigay sa Milwaukee ng 100-98 lead. Palitan ng lead sa mga team hanggang sa isang 3-pointer mula kay Jackson at isang alley-oop dunk ni Zaire Williams at ang kasunod na foul shot ang nagtulak sa Memphis na makuha ang 107-102 lead na may 2:15 ang natitira. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sitwasyon ngayon ng Bucks? Sa ibang balita naman, ang Denver Nuggets ay muling may kakatawan sa 2024 All-Star Game dahil lalahok muli si Nikola Jokic, ngunit walang sino mang kasamang teammate ang former MVP. Ang reigning Finals MVP ay ang tanging naging consistent All-Star sa roster ng Nuggets, ngunit si Aaron Gordon ay hindi sang-ayon sa sentiment na ito. Hindi ko alam kung bakit ganon. Hindi ako buong sigurado, ito ay isang misteryo para sa akin. Hindi makabuluhan. Noong ako ay nasa outside looking, parang hindi ko alam, ang Denver ay may isa lang na All-Star. Ngayon sa loob ng roster, pag-aari mo ang tulad ni na Jamal, si Mike, ako, si KCP, ngunit hindi ko alam. Hindi makabuluhan sa akin, ayon kay Gordon. Si Gordon ay isang shock na pagpipilian para sa posibleng seleksyon bilang All-Star noong nakaraang season, habang si Jamal Murray ay patuloy na naghahanap sa kanyang ritmo pagkatapos ng 1 taon at kalahati sa pagkakaupo dahil sa injury. Si Gordon ay isang sikat na pagpipilian. Si Gordon ang sumunod na pinakamahalagang option na may elite na depensa upang pangunahan ng Nuggets patungong number 1 seed. Bagaman si Coach Michael Malone ay tutungo sa All-Star Game, si Gordon ay naiwan sa labas ng balota. Si Jamal Murray ay mabilis na nakikilala bilang pinakamahusay na manlalaro na hindi pa nagiging All-Star. Ang mga West Guards ay palaging mahirap pasukin, kasama si Murray bilang pangalawang option sa Denver na palaging hindi nakaabot sa mga guards tulad ni na Stephen Curry at Luka Doncic. Ngayon siya rin ay nakikipagkumpetensya kay Shai Gilgeous-Alexander at Devin Booker, habang siya rin ay nakikipagkumpetensya noon kay Damian Lillard at James Harden. Nagpahayag si Murray sa The Athletic tungkol sa kanyang All-Star snub, na ipinapakita na siya ay isang All-Star sa playoffs kapag kakailanganin siya at mayroon siyang championship upang suportahan ang kanyang sinasabi. Siyempre, gusto kong maging All-Star, ayon kay Murray. Gusto kong makakuha ng ganong uri sa pagkilala. Pero sa tingin ko, kapag nananalo ka sa playoffs, nananalo ka sa pinakamalaking pagkakataon sa iyong nilalaro at ipinapakita mo ang iyong sarili sa pinakamalaking mga pagkakataon at pinatunayan mo ang iyong sarili laban sa mga tinatawag na mga All-Star or kung anuman, ibig kong sabihin, ginagawa ko na ito. Ako ay isang All-Star
kapag kailangan mo ang isang all-star na magpapakita sa playoffs. Ngunit dahil sa hindi mapili sa all-star, hindi naman ibig sabihin na labis akong nasakatan psychologically. Hindi ko lang naranasan ang ganitong pagkakataon sa mahabang panahon kahit ako ay isang kampeon. At ako ay nasa pinakamagaling na koponan sa mundo na naglalaro kasama ang pinakamahusay na player sa buong mundo. Hindi naman ibig sabihin na labis akong nasaktan psychologically. Sa ulat na si Kawhi Leonard ay tila na injury at si Doncic ay umalis sa panalo ng Mavericks laban sa Spurs sa ika-4 na quarter para sa mga dahilan sa injury. Maaaring magbubukas ito ng pwesto sa injury reserve. Kung hindi si Murray ang isa sa papalit, ito ay magiging isang di makatarungang pagpili sa isa sa pinakamahusay na mga guard sa West. Si Murray ay hindi nakaranas ng maraming all-star sa season noong nakaraan, kahit na siya ay naging umuusbong na talento sa maagang taon sa kanyang karera. Ang kanyang unang season bilang all-star caliber ay noong 2019-20 nang hindi siya napili. Siya ay na-injury noong 2020-21, hindi nakalaro sa 21-22 season, at unti-unti pa lamang siyang bumabalik noong ginawa ang mga seleksyon sa all-star noong nakaraang season. Kung magpapatuloy si Murray sa kanyang paglalaro sa paraan na kanyang ginagawa ngayon para sa Denver sa mga nakaraang 2 season, tanging oras na lang para siya ay kilalanin bilang isang all-star. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, nagmula off the bench para sa unang pagkakataon mula sa kanyang rookie season. 12 taon na ang nakalipas, si Klay ay nagresponde sa kanyang pinakamahusay na paglalaro sa season. Nagtala siya ng season-high 35 points na may 7 3-pointers, pinapangunahan ng Warriors sa isang 140-137 na panalo laban sa Utah Jazz nitong Biyernes ng umaga sa Delta Center bilang huling laro ng Golden State bago ang NBA All-Star break. Si Thompson, na may 26 points sa isang panalo laban sa Jazz noong Tuesday, ay nag-came out strong at hindi nagpatinag habang pinalalakas ang abante ng Warriors sa 2.5 games laban sa Utah sa paghahabol sa huling pwesto sa Western Conference Play-In. May shooting siya na 13 of 22 at nagtapos ng +-7 habang lumagpas na sa 15,000 points mark para sa kanyang karera sa panalo. Ang panalo ay ang 6 na panalo sa huling 7 laro ng Golden State at nagmarka ng 500th regular season victory ni Coach Steve Kerr sa kanyang karera. Sa second half sa back-to-back at nakaharap ang parehong koponan para sa ikalawang beses sa loob ng 4 na araw, kinontrol ng Warriors agad ang laro nang magtala sila ng season-high na 84 points sa first half at leading ng 13 points sa halftime. Matapos ang laban, sinabi ni Thompson na ang magmula off the bench ay ang nagbigay sa kanya ng preskong binti, isang bagay na nagdala sa kanya na ma-regain ang lethal shooting form, na kung saan dito siya nakikilala sa kanyang buong karera sa NBA. Para kay Klay, marami siyang natutunan sa kanyang sarili sa bench at siya masaya sa pagiging focal point sa second unit. At siya ay masaya sa pagiging focal point sa second unit. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.